Kamusta mga travel buddies? Welcome sa ating travel vlog sa Osaka, Japan. Handang-handa na ba kayo para sa isang masayang adventure? Tara at simulan na natin. Unahin natin ang Osaka Castle, isang makasaysayang landmark na magbibigay sa ating ng glimpse sa rich history ng Japan. Very convenient puntahan ng Osaka Castle because it has its own train station, making it very accessible through the Osaka Metro Subway. Ang Osaka Castle isang iconic na landmark na puno ng kasaysayan at kagandahan. Tara, simulan na natin ang ating paglalakbay sa nakaraan. Ang Osaka Castle ay tinayo noong 1583 ni Toyotomi Hideyoshi, isang sikat na daimyo na naghangad na pag-isahin ang Japan. Naging simbolo ito ng kapangyarihan at yaman noong kanyang panahon. Ang original na castle ay napakagarbo at isa sa pinakamalaki sa Japan. Ngayon, ang Osaka Castle ay isang sikat na tourist destination na binibisita ng libo-libong tao bawat taon. Ang kastilyo ay napapalibutan ng magagandang hardin na puno ng cherry blossoms na lalo pang nagpapaganda sa lugar tuwing tagsibol. Sa loob ng kastilyo makikita ang isang museum na naglalaman ng mga artifacts at exhibits tungkol sa kasaysayan ng Osaka at ng kastilyo mismo. Sa taas nito, makikita natin ang breathtaking view ng buong lungsod. Ang Osaka Castle ay hindi lang isang architectural marvel kundi isa ring simbolo ng pagbangon at pag-unlad ng Japan. Ito'y patunay ng katatagan ng mga Hapon at ang kanilang kakayahang bumangon mula sa mga pagsubok ng nakaraan. Before we go to our next destination, tara kain muna tayo at explore ang surroundings ng Osaka Castle na isa ring public park. Next stop ang Umeda Sky Tower kung saan masisilayan natin ang panoramic view ng Osaka mula sa skywalk. Ang Umeda Sky Tower ay natapos noong 1993 at idinisenyo ng arkitektong si Hiroshi Hara. Ito ay binubuo ng dalawang 40-story skyscrapers na konektado sa itaas ng isang floating observatory na tinatawag na Floating Garden Observatory. Ang futuristic design nito ay agad naging simbolo ng modernong Osaka. Mula nang ito'y binuksan, ang Umeda Sky Tower ay naging popular na destinasyon para sa mga lokal at turista. Sikat ito hindi lamang dahil sa stunning views, kundi dahil din sa unique architecture na sumasalamin sa innovation at pag-usbong ng Osaka bilang isang modern metropolis. Noong 2008, ang Umeda Sky Tower ay tinuring na isa sa mga top 20 buildings around the world ng The Times. Ito ay isang patunay ng arkitektural na kahalagahan nito sa global scale. Ngayon, isang Umeda Sky Tower sa mga lugar na hindi pwedeng palampasin kapag bumisita ka sa Osaka. Ang natatanging design at ang breathtaking views mula sa taas ay siguradong magbibigay ng unforgettable experience para sa lahat ng pumupunta rito. Para sa mahilig mag-shopping at mag-relax, pumunta tayo sa HEP5. Isa itong trendy shopping mall na may iconic red Ferris wheel na tiyak na magbibigay ng kakaibang view ng city habang umiikot tayo. Ang HEP5 Ferris wheel ay matatagpuan sa rooftop ng HEP5 Shopping Mall sa Umeda, isang sikat na shopping district sa Osaka. Napapalibutan ito ng mga tindahan at restaurants, kaya perfect na lugar ito para mag-enjoy pagkatapos ng pamimili.
Alam nyo ba na ang F5 Ferris wheel ay may taas na 106 meters? Sa taas na ito, makikita natin ang panoramic view ng Osaka mula sa urban skyline hanggang sa malalayong kabundukan. Excited na akong makita nyo ang view mula sa itaas. Habang umiikot tayo, mapapansin nyo ang ganda ng tanawin. Sa gabi, lalo pang gumaganda ang view dahil sa city lights. Isa ito sa mga best spots sa Osaka para makakuha ng magagandang photos at videos. Ang bawat ride ay tumatagal ng humigit kumulang 15 minutes, kaya't marami tayong oras para mag-relax at mag-enjoy sa view. Ang F5 Ferris wheel ay hindi lang isang ordinaryong amusement ride, ito ay isang experience na nagbibigay ng kakaibang perspective ng lungsod. At syempre, hindi kumpleto ang Osaka experience kung hindi natin dadayuhin ang Dotonbori River. Ang Dotonbori River ay isa sa mga pinakasikat na destinasyon sa Osaka. Ang lugar na ito ay puno ng makukulay na neon lights, masasarap na street food at maraming entertainment options. Pero alam nyo ba na ang Dotonbori River ay may makulay na kasaysayan? Nagsimula ang Dotonbori River noong 1612 nang ipagawa ito ni Yasui Doton bilang isang kanal para sa kalakalan at transportasyon. Sa kasamaang palad, hindi niya ito natapos dahil namatay siya sa isang labanan. Pero ipinagpatuloy ng kanyang pamilya ang proyekto at kalaunan naging sentro ito ng commerce at entertainment. Isa sa mga pinakamahusay na paraan para maranasan ang Dotonbori ay sa pamamagitan ng river cruise. Sa loob ng 20-minute ride, makikita natin ang iba't ibang landmarks tulad ng Glicoman Sign, Ibisubashi Bridge at ang mga sikat na restaurants na nasa tabi ng ilog. Habang nasa cruise, malalaman natin ang iba't ibang kwento at trivia tungkol sa Dotonbori mula sa friendly tour guide. Makikita rin natin ang vibrant energy ng lugar habang dumadaan sa ilalim ng mga tulay at katabi ng mga ilaw na nagbigay buhay sa Dotonbori sa gabi. Ang Dotonbori River Cruise ay hindi lang tungkol sa kasaysayan, ito rin ay isang chance para mag-relax at mag-enjoy sa view ng Osaka mula sa tubig. Perfect ito para sa mga gusto ng kakaibang experience habang nandito sa lungsod. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa Day 2 travel vlog natin sa Osaka, Japan, mga ka-travel buddies. Kung nagustuhan nyo ang vlog na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment ng inyong mga paboritong parte ng araw natin at mag-subscribe para updated kayo sa mga susunod pa nating travel adventures. Hanggang sa susunod, paalam at ingat palagi!